Naalala ko lang bigla yung, Iglesia ni Cristo rally o Iglesia ni Cristo led rally 'no, kasi lumahok po marami dun, eh. Hindi lang po yung, anti-impeachment yun 'no, yung pangunahin pong panawagan ng milyong-milyong Pilipino kung marunong sana makinig 'tong administrasyon 'no, unahing lutasin yung mga problema ng Pilipinas. Ang dami pong problema ng Pilipinas, eh, 'no? Ah, tigilan na yung pamumulitika, tigilan na yung pagpapasama. At ito pong Quadcom mismo na ito po mismo yung isa sa mga binanatan ni Congressman Marcoleta o Senator Marcoleta, 'no? Tapos parang wala lang, eh. Alam niyo ang attitude po nila sa Iglesia ni Cristo, led rally, yung milyon-milyong lumabas. Parang, eh, ano ngayon kung nagsilabas kayo, kami pa rin ang makapangyarihan. Hindi, wala po kayong ideya 'no, kung ang purpose po ninyo ng Quadcom kasi hindi ay masiraan po yung mga Duterte, hindi po nagiging effective sa maraming pagkakataon, 'no? Hindi niyo po napapabagsak sa sarili niyo lang mga survey na kayo na lang din na naniniwala katulad ng Octa Arts Dancer Survey at saka yung No Limit Tangere Survey na nangunguna si yan ang nakakatawa sa lahat, eh. Sa mga survey ng mga ayun na nga, eh, 'di ba, nakita na po natin yung galaw nung survey. Yung una, okey pa yung Octa Arts, okey pa yang No Limit Tangere na yan 'no, El Filibusterismo, 'no? Sumasang-ayon pa sa kagustuhan ng mamamayan. Pero sa mga reputable survey company, kulelat po si Martin. Paalala lang po natin 'no, kulelat po. Bakit po sa mga kumbaga sa mga bagitong survey company, katulad nga nitong Octa Arts at saka nitong No Limit Tangere, bakit nangunguna po si Martin? Ang layo. Kaya po, kung meron pong after nitong eleksyon na to, after nitong termino ni BBM, kung meron pong survey company na mawawala na pong kusa, yan po yan. Yan po yung sinasabi kong magandang halimbawa na mga survey company na sumusulpot at bigla na lang naglalaho. Lalo na kung talunan yung kanilang naging amo. Wala akong inaakusahan na may amo yung mga yan. Hindi pa ba obvious? Okay. Oh, marami na po yan. Ayan po, nasasaksihan po natin. History in the making. Oh, maikukwento nyo po yan kasi ngayon aware na kayo, eh. Galing, eh, di ba? Dati sabay-sabay lang sila, eh. Sumasabay lang kung ano lang yung totoong survey, eh. Ngayon, putya, ang layo na nila. Palayo na sila ng palayo. Yung mga reputable, kulelat si Martin. Kahit na anong survey pa yan, kulelat si Martin. Pero pagdating sa mga kabuting survey, biglang nangunguna, eh. Okay. Punta na po tayo rito sa Quadcom. Dalawa lang 'no, nagdadrama lang 'tong mga 'to o nagkekengkoy lang. Sabi ko nga, isa po 'to sa ano, eh, 'no, alam niyo matutuwa po yung mga tao kung ang naririnig sa inyo paano niyo nilulutas 'no. Anong gagawin natin? Sige, lutasin natin yung problema ng bigas, bigas lang muna. Lutasin natin bakit, hindi tayo nakakapag-attract ng mga turista. Salang natin yung mga tourism department diyan. Ano yung nakikita niyong problema para mapondohan natin 'yan. Bakit hindi tayo nakakapag-attract ng foreign investors? Yan po yung mga alam niyo po, kung may dapat kayong talakayin, 'no? Paano paunlarin yung bayan? Kung gusto niyong investigasyon, investigasyon niyo yung mga ang dami na pong daan-daang bilyon na, eh, yung nawawala, eh, 'no? Sana nakikinig kayo sa mga himutok ng tao.
Tignan po ninyo, eto real talk lang po tayo. Ayaw kong makinig diyan sa Quadcom. Una, napakahahaba niya mula umaga hanggang madaling araw ang ano nila, eh, ang kanilang Quadcom, eh. Maghihintay ka na lang talaga sa dyaryo, eh. Pero sinubukan ko lang bago tayo magsimula rito, kung ano-ano na yung pinag-uusapan. Kasi nabasa ko na 'to, eh, itong, komedya nila Quadcom Chairman Fernandez at Abante. Pero yung sa live, nakinig ako saglit. Ang pinag-uusapan yung pong, mga Chinese na raid na ginawa sa Chinese ni General Wilkins, 'no? Wilkins Villanueva ba si Wilkins? Tapos natuklasan ko ito pala, mayor pa si Digong. Alam niyo yung mayor pa naging presidente nga po 'yan, eh. 'Di po ba? Gusto niyo bang magalit kami sa kanyang pagiging mayor? Gusto niyo po bang, sisiraan niyo po ba si Pangulong Duterte? Tapos na 'yun, eh. In fact, naging presidente siya, eh. Naging presidente po siya sa kanyang mga ginawa sa Davao. Alam niyo 'yun, sabi ko napaka-outdated, wala sa panahon 'tong ginagawa. Imbestigasyon niyo dapat nakakatulong man lang sa tao. O kaya yung ngayon, yung mga nangyayari, wala po bang problema ngayon na nagaganap na dapat ma-stop? Mai-stop niyo po ba yung nangyari nung mayor si Tatay Digong? Palagay niyo na napalabas na masamang tao si Tatay Digong. Ano pong nangyayari? Mai-stop ba natin? Ano po yung gagawin natin? Anong solusyon niyo? Isasabatas niyo ba na gumawa tayo ng time machine para harangin si Tatay Digong sa kanyang nung mayor pa siya? Alam niyo yung sinasabi ko mga kapatid, kung totoo, pumunta na riyan sa inyo si Tatay Digong, eh. 'Di ba? Balik na naman kayo, isang araw diyan, hindi niyo na inimbita. Kasi ang hamon sa inyo, kung meron kayong ebidensya, sampa na ng reklamo, sampahan niyo na ng kaso. Si mayor pa siya, naging presidente. Sana nakinig kayo sa rally ng Iglesia ni Cristo. Sana nakinig kayo sa milyong-milyong lumabas. Tama na ang politika. 'Di ba? Tama na po yung hindi po ako nanonood, yun lang nga, eh. Tinignan ko lang kung ano ba talaga pinag-uusapan dito, bakit ang tagal na. Tinatanong si Wilkins yung mga tapos biglang pumasok si Mayor Rodrigo Duterte. Mayor pa! Nanalo nga ang presidente. Hindi ko talaga makuha kung saan ang tunguhin ng Quadcom. Kasi po, simple lang yung nangyari sa Senate. Sinalang po si De Lima, tinanong ni ni Dingoy Estrada. Ano sabi po thank you very much kay Miss Judge na nag-regular member. Ano sabi ni Jinggoy? Naging DOJ ka, eh. Mayor si Digong, mas mataas ang tungkulin mo, DOJ secretary ka, eh. Human rights, nung commissioner ng human rights si Laila De Lima, para lang po mapatunayan, mabalikan niyo lang po, naging commissioner po ng human rights si Laila De Lima. Ang tinanong po sa kanya, ano ang tinutukan niya? Yung Davao EJK ang tinutukan niya. Si Digong Mayor. Okay lang yun kasi si HR, eh. Maaaring hindi niya nakasuhan walang kaso, eh. Pero naging DOJ secretary ka, hawak mo NBI, hawak mo lahat na mag-iimbestiga kay Digong. Mayor pa rin si Digong. Wala kang naisampang kaso kay Digong. Yun po yun, eh. Mga kapatid. Numero 1 kaaway na ni Laila De Lima, walang isampang kaso. Pinag-initan na siya. Yung buong CHR ni De Lima nakatutok lang kay Digong.
bilang mayor. Pero wala po. Naging DOJ isa sa pinakamakapangyarihang cabinet official. Wala pong nakaso. Tapos ngayon, ano po ang endgame po nito? Nang ginagawa niyo po sa Quadcom tungkol po kay Tatay Digong. Hinamon na kayo kung mayroong kayo, inimbitahan nyo, pumunta riyan sa inyo. Kung meron kayong ebidensya, kasuhan nyo ko. File a case. Kasi anong batas ang nagagawa ninyo ngayon? Sa paulit-ulit na ano. Okay, ginagawa niya pong timing, di ba? Ito po, sinasabi ko sa inyo kung anong ginagawa nila, pero hindi po para ilis kayo. May malaking issue po ngayon. Daan-daang billion po ang involved. In-expose po sila ni Mayor Magalong 777, tapos meron pang 30-30-30. Pera po ng mga taong bayan yan habang naghihirap. Breaking record sa kahirapan, breaking record sa pagkagutom ang mga Pilipino. Habang yan po ay breaking record tayo sa paghihirap, breaking record tayo sa pangungutang, breaking record tayo sa pagbenta ng ginto, breaking record tayo, panay breaking record tayo. Panay negative nga lang. Walang investment, breaking record tayo. Walang project, breaking record po tayo sa lahat. Ngayon, inaabala ninyo yung sarili ninyo sa naganap nung mayor si Tatay Digong. Nung mayor hindi ng presidente way back mayor pa. Sa tingin nyo, masyasyak kami? Kaya nga nanalong presidente. Gagawin niya sa Davao, gagawin niya sa Pilipinas yung ginawa niya sa Davao. Magko-conduct din siya ng war on drugs. Hindi na po shocking yan eh. Wala na pong value, shock value ba gusto nyo? Masyasyak ang mga Pilipino, mamamatay tao si Digong. Mahal na mahal ng tao si Tatay Digong. Gusto nyo ring mahalin yung presidente ngayon, lutasin nyo yung mga problema ngayon. Milyon po yung lumabas. Milyon po. Lahat po ng lumabas na milyon, naghihintay yan. Anong pagbabagong gagawin ninyo? I-ignore nyo lang. I-ignore nyo lang yung milyon na lumabas para manawagan sa inyo na tigilan na politika. After ilang araw, wala pang mag-isang linggo pa lang. Balik Quadcom na naman kayo. Sabi ko talaga naghamon sila, parang hinahamon nila yung ng taong bayan. Yung kung hanggang saan mapapatig yung PC. Another expose na naman. Address, kayo po ang BICAM. Involve ang congressman. Mga pinuno nyo sa kongreso. Involve. Wala lang sa inyo. Quadcom pa rin tayo. Patulan natin. Nakakatawa po. Hindi ko alam kung ito ba ay drama nyo lang o niloloko nyo lang po yung mga tao. Nanumpa, nakita ko. Kaya binasa ko eh. Quadcom twist. Fernandez, Abante, volunteer to be witnesses versus Grijaldo. Nanumpa pa sila. Bakit po? AJK yung iniimbestigahan nyo. Bakit si Grijaldo na ngayon? Bakit si Grijaldo na po yung napahiya kasi kayo sa Senado? Kaya kayo po maglilinis ngayon.
Gusto nyo pong idiin. Ang ganda po ng hindi po sumasagot si Grijaldo. Invoking his right against self-incrimination. Pati yun, kinu-question nila. Paano hindi raw pwedeng invoke yung right ni Grijaldo for self-incrimination? Alam niyo po ba ibig sabihin ng self-incrimination? Ipapahamak niya yung sarili niya. Bakit? Meron siyang nag-testify siya sa sa Senado Gusto niyo yung pag-testify niya sa Senado na pinangangatawanan niyang totoo ay baliktarin niya. Ano po ang tawag doon? Pag bumaliktad ka sa sinumpaan mong salaysay. Ano po ang tawag doon pagka bumaliktad ka, nanumpa ka, etong katotohanan? Ano po tawag doon? May kaso ba yun? Oh, yun nga po yun. Kung makakasuhan po siya ng perjury, kaya po siya dapat manahimik. Perjury yun O retraction. Pero perjury yun kasi iba na yung sasabihin mo kaysa sa sinumpaan mo, sa sinabi mo sa Senado, mag-iiba dahil pinipressure ka ngayon. Yun po yung kahulugan niya ng against the right against self-incrimination. Ibang klase. Okay. Bakit po nanumpa si Abante at saka si testigo na ba sila sa AJK? May kinalaman ba sila sa AJK? Bakit sila nanumpa na bilang testigo? Hindi. Titestigo sila laban sa resource person nila. Nakukuha po ninyo? In the first place, bakit nyo minimit? Kaya nag-arise yan yung sinasabing pinipressure nyo siya kasi minute nyo siya outside ng session hall. May video nga Sa labas na ng session hall Kaya lang, alam niyo po, alam na natin to lahat Mamimili lang kayo ng papanigan Kung sino nagsasabi ng totoo. Si Grijaldo ba nagsasabi ng totoo? Malamang meron siyang ebidensya Ang contempt po, hanggang pwede kang i-contempt. Another na naman. Another contempt na naman kasi ayaw niya raw makinig. Okay, anyways. Lahat ng to, sa tingin ko, para hindi na naman pag-usapan ito. Pero alam niyo po, kung nagawa niyo po yan, yung shock factor po, nakakashock yung mga revelasyon dyan noon sa Quadcom. Ngayon po, hindi na. Mas shocking po to Pera po ng taong bayan to No? Pera po ng taong bayan tong General Appropriations Act. Ngayon, nagbabaliktaran na po. Kumampi po. Nagsalita po pabor sa na hindi raw pipirmahan ng chairman. Sabi nito ni Gatchalian. Nagkakampihan na po sa Senado ngayon Si Joel Villanueva na kanina lang ay pinupuri ko dahil sa kumampi rin po na imposible daw na pirmahan kung may blanco. Alam po ninyo, eto po tapos tama, correct. Kung sa tingin po ninyo, madadivert nyo po yung usapan sa budget, madadivert nyo po yung usapan sa daan-daang bilyon nawawala,
madadivert nyo po yung usapan uli sa bakit naghihirap yung mga Pilipino at malibang uli kami dito sa inyo, hindi na po yan. No? Hindi na po yan kami, hindi nyo na bitin pa kami. Yung timing ninyo, ha? Kung gusto nyo ng diversion, hindi nyo po madadivert yung mga tao rito. Mas madrama to. Involved dito, president versus dating president. Kayo, sino involved dyan? Ay, dating president din. Tatay Digong naman. Ano ba kasi mga pinagagawa mo? Bakit? Ha? Bakit ka kasi mahal ng tao? Naiinggit sila, Tatay Diggs eh. Alam mo ba yun? O si Sara Duterte. Bakit ka kasi popular, Sara Duterte? Bakit kasi threaten sila sa'yo? Di ba? Hindi na lang sila threaten. Talagang actually, talagang kasalanan to ng mga Duterte. Alam niyo kung bakit? Kung bakit kasalanan to ng mga Duterte? Kasi minahal sila ng tao eh. Mahal sila ng tao. Alam niyo po lahat ng presidente, kahit pa pinaka-popular yan, after na sila magpresidente, wala na po. Tapos na po yan. Banata mo ng banatan si Cory, wala nang pakialam mga tao kay Cory. Alam niyo ba yun? Banatan nyo ng banatan, kahit sino. Si Tatay Digong po. Kasalanan mo yan, Digong. Kasi kung hindi ka kung naging normal ka lang presidente, wala kang kakaibang nangyari, as usual lang. Pagkatapos mo, siyempre hindi rin sisikat si Sara Duterte dahil wala ka ring silbi. Kung naging katulad ka lang ng pangkaraniwang presidente na halos wala ring silbi sa mga tao, hindi hahanap-hanapin kay Bongbong Marcos yung paraan mo ng leadership. Yan yung problema eh. Hinahanap namin yung pamumuno mo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.